Sa gitna ng issue ng mga kabataang nasasangkot sa krimen kung saan pinakahuli ang pamamaril sa Tacloban City, muling nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan at ng DSWD ang mga maling impormasyon ngayon sa social media kaugnay sa Juvenile Justice Act. Taliwas sa mga kumakalat na impormasyon na hindi nakukulong ang mga children in conflict with the law sa ilalim ng Juvenile Justice Act, mayroon pa rin silang pananagutan sa batas. Nagbabalik si Crisa Lopez para sa balita. Matapos muling dumugi ng batikos kasunod ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 menor de edad, minabuti ni na Senator Francis Kiko Pangilinan at Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na linawin ang ilang maling impormasyon tungkol sa batas. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2000 o ang Republic Act No. 9344 na isinulong ni Senator Kiko Pangilinan, ang mga batang lumalabag sa batas ay sumasailalim sa restorative justice at mga programang rehabilitasyon sa halip na direktang harapin ang criminal punishment. Dahil dito, marami ang mga nag-aakalang pinoprotektahan ng batas ang mga bata kahit pa nakagawa sila ng mabigat na krimen. Mariing pinabulaanan ito ng senador at ng opisyal ng JJWC. Ayon kay Pangilinan, hindi ganito gumagana ang juvenile justice law. Wala umanong katotohanan na inilalayo ng batas ang mga batang nagkasala sa pananagutan sa kanilang ginawa. Nakasaadaan niya mismo sa batas na hindi maaaring basta na lamang pakawalan ang isang batang lumabag sa batas at lalong hindi maaaring palayain ang isang bata kung ang nagawa nitong krimen ay mabigat at karumal-numal. Sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung minor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas at pwedeng panalitan, kasuhan itong mga nagsasabi at pinakakawalan. Ang mga nagkakaso ay heinous crime. Yes po. And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso, Ikinalungkot naman ng Juvenile Justice and Welfare Council ang nangyaring insidente dahil hindi umano pangkaraniwan sa Pilipinas ang school shooting na kinasasangkutan ng mga estudyante. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Oco, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na case management para sa mga children in conflict with the law. Binigyang diiniya na bahagi ng case management ang pananagutan ng batang lumabag sa batas. Nilinaw rin ni Oco na hindi biro ang pagkuha ng estado sa kalayaan ng isang bata. Ng state, kinukuha ng estado or ng state ang bata sa kanyang pamilya, hindi po yun biro. At saka tinatanggalan sila ng kalayaan. So, misinformation at disinformation yon, nasabihin mong okay lang na magkasala ka kasi wala namang mangyayari dahil hindi po totoo yon. Talagang mag-undergo ka ng rigid programs dun sa Bahay Pag-asa. In fact, may mga nakukulong po tayong mga bata. Hinihintay lang po silang mag-18, tsaka po sila nilalagay sa piitan. Ayon pa kay Oco, maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang may kaugnayan sila sa dahilan kung bakit nakagawa ng krimen ng isang child in conflict with the law. Nangyayari, ang drivers kasi ng violence, yung karahasan, yung mga dahilan niya, hindi yan iisa lang. So, maraming bata na alam yung RA 9344, alam nila yung minimum age, pero hindi naman yun ang nagtulak sa kanila na mag-commit ng crime. Sa kabila ng mga krimeng naganap sa Tacloban City at General Trias, Cavite, umaasa pa rin ang JJWC na mananatili sa 15 taong gulang pataas ang edad ng criminal liability. Sa halip, nais nilang higit pang palakasin ang accountability ng mga bata at dagdagan ng pondo para sa mga programang makatutulong upang maiwasan ang kanilang pagkakasangkot sa krimen. Ay ililib natin sa wisdom ng mga legislature kasi ngayon meron isang panukalang batas nga na ipababa yung edad, pero ang position diyan ng Juvenile Justice and Welfare Council is still sana ma-retain pa rin yung above 15, pero kung sa amin naman kung itututukan natin yung sa polisiya na hindi batas, talagang i-strengthen lang natin yung accountability ng mga bata na kahit hindi sila pwedeng kasuhan, dapat accountable pa rin sila sa ginagawa nila. So, ang isang way na magiging accountable sila, yun nga, yung mag-undergo sila dun sa intensive program, natatanggal yung kalayaan nila, tapos nun, doon kasi maraming
ginagawa sa bata para magkaroon siya ng remorse at tsaka magbago. Nilinaw rin ni Oco na hindi pinababayaan ng batas ang mga biktima ng krimen, kanilang mga pamilya at ang komunidad na naapektuhan ng insidente. Hindi natin kailangang pabayaan yung biktima dahil sila yung pinaka naapektuhan dito. So dapat talaga nakalagay din yan sa juvenile justice na may support doon na ibibigay sa victim. Ang sabi doon, restorative justice ang pag-apply. Mensahe ni Oco sa mga nakatatanda na tulungan at gabayan ng mga bata upang hindi sila mapunta sa sitwasyong pipiliin nilang gumawa ng krimen. Naniniwala ang JJWC na malaki pa rin ang impluensya ng komunidad at kapaligirang kinalakihan ng mga bata sa kanilang naging kilos at desisyon. Find ng mga red flags, bakit nagkakaganon yung mga bata para hindi sila matulak doon sa ating kabataan. Wag na wag po kayong maniwala doon sa disinformation at misinformation na walang mangyayari sa inyo pag may ginawa kayong kasalanan kasi lahat po may consequence at obligado po ang Estado to make you accountable dahil merong kayong nabiktima. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.